Kasama po natin ngayong umaga ang ating suki, political analyst, Professor Dennis Coronacion. Good morning, Prof. Good morning po, ma'am. Okay, with this statement of President Duterte na sinasabi nga po niyang ang pinakabanta talaga ay itong si North Korean leader Kim Jong-un, you think he was serious about it? Well, I think kaya niya sinabi yun dahil dun sa recent na visit ni this has something to do, or this is connected with the recent visit of Prime Minister Shinzo Abe. Na alam naman natin yung kanyang bansa ay may konting sigalot with North Korea. At the same time, yung recent event nga na sinabi ni Kim Jong-un na maglo-launch sila, magte-test sila ng kanilang missile. So, yung kanyang pahayag ni Presidente Duterte may kaugnayan sa dalawang events na yun. Pero may kakayanan po ba talaga ang North Korea na maging banta at maging dahilan ng World War III? Well, ayon po sa mga military experts, in terms of conventional weapons, we're talking here of ballistic missiles, tapos yung mga soldiers, tanks, walang kakayanan ang North Korea na gawin yon. Okay. Nagtataka nga po ako at nagbibigay pa ng pahayag ang United States, yung liderato ng US, patungkol dyan. Kumbaga man, in effect, sineseryoso yung banta ng North Korea. Okay, ikumpara po natin itong gusto nating makaalyado na Russia na ano po ang kaibahan ni Russian President Putin kay Kim Jong-un? Parang narinig ko sinabi ng ating Pangulo na ultra-nationalist daw o ultra si Vladimir Putin. I think siguro dapat medyo i-correct natin ng konti yun. Okay. Hindi naman isang ultra-nationalist si Putin. Maaaring pinapangalagaan niya yung national interest ng Russia, pero malayo siya sa pagiging ultra. Okay. Napaka-pragmatic po yan na leader. At ganun rin naman si North Korean leader na si Kim Jong-un. Maaring pinagtatawanan siya ng mga iba't ibang mga international leaders, Kim Jong-un, kasi nga yung kanyang mga pahayag at yung kanyang mga polisiya. Pero kung titingnan mo malalim o mabuti, ito ay isang pragmatic rin na leader. So, okay, pagdating po naman dito sa puntahan po natin itong sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi po natin kailangan ng missiles, no? Kung mawawala daw po si Kim Jong-un, okay na tayo. Hindi po ba natin talaga rin kailangan ng karagdagang missiles? Gusto ko muna bigyan ng pansin yung sinabi ni Pangulo na kumbaga man, kumamatay daw si Kim Jong-un, mawawala yung problema. Dapat po sana hindi niya na sinasabi yun kasi siya isang leader ng isang bansa at parte ng international community. Hindi mo maganda na kumbaga man i-wish mo na ang isang leader na katulad mo ay mawala para lamang maayos yung security ng mundo. Ngayon, tungkol sa sinabi niya na hindi na natin kinakailangan karagdagan missiles, tama ho yun. Insofar as the perceived North Korean threat is concerned. Kasi wala naman ho talagang North Korean threat. So hindi natin kinakailangan ng karagdagan sundalo o karagdagan na mga missiles. However, hindi ho porket walang threat sa ating seguridad, nangangahulugan na tayo ay dapat mag-relax. Kasi for the longest time, nagre-relax na ho tayo. To the point na napabayaan natin ang ating military capability. In fact, hanggang ngayon ho, wala tayong military capability. Okay. Tapos yung pampondo para sa AFP modernization ay naibubulsa. Kaya hanggang ngayon wala tayong kakayanan para idepensa ang ating bansa. So hindi ho sapat na dahilan para mag-relax tayo. So sa tingin niyo ho dito sa administrasyong ito ay mapagtutuunan na to ng pansin? Or capabilities? Well, sa tingin ko hindi. Rin. Kasi walang plano si Presidente Duterte na ituloy yung ginawa ng dating Pangulo, si Presidente Noynoy. Si Presidente Noynoy kasi namili siya ng namili. At ito ay in line with yung strengthening our capacity for external defense. Okay. I think yung si Presidente Duterte, binalik niya ho ulit yung pagiging oriented sa internal. Ang inuuna niya yung mga NPA, yes, yung pagsugpo sa Abu Sayyaf, MNLF, MILF,
at hindi ho outward looking. So ang mga asahan nyo, mga bibil ko, mamimili man tayo, Yung gagamitin ng ating mga militar para sa pagsugpo ng yung angkop terrorist sa internal security. internal. Pero paano po ito babalance? Kung babalansihin po, ay ang sinasabi nyo ay dapat pagtuunan din ng pansin, yung external. Oho, kasi tama ho yan. Hindi ho naman natin pwedeng ignore in the light of the recent events. Kagaya ho niyan. Dati, wala naman tayong impact nung mga ilang dekadang nakakaraan. Wala tayo, lalo na panahon ng Cold War, wala naman tayong masyadong impact sa foreign relations o sa international relations. Pero recently, tayo ay nagkakaroon ng issue or issues with our neighboring countries. So medyo nagiging importante tayo. At pati yung mga issues may kinalaman rin sa ating national security. So I think it's about time for us to take in our military modernization seriously. At wag nang magsawalang bahala. Kasi for the longest time noon, umasa tayo sa seguridad na ino-offer ng United States. Ngayon nawala na ho yan. Nakikita natin na pag nagbabago ang presidente sa US, nagbabago rin ang interes nila sa ating bansa. Okay, babalikan ko yung isyong yan po. Pero panghuli na lamang on the issue dito sa mga pahayag po ni Pangulong Duterte on Kim Jong-un. Yung mga ganitong statement niya, pahayag niya, should we be worried or kaya biglang mag-init sa atin ang North Korea because of his statements? Oo nga ho eh. Kasi sa mahabang panahon, hindi naman ang ating foreign policy sa North Korea ay hindi hostile. Kaya ganoon rin naman ang North Korea. And besides, siguro nakikita ng North Korea na hindi tayo pasok sa kanilang interest o national interest. Ngayon, I think hindi naman ho siguro sufficient yung pahayag ng ating Pangulo para ma-provoke si North Korean leader Kim Jong-un. At the same time, kung ma-provoke man, wala rin naman silang capacity. Okay. Oo, natakutin tayo. Okay, puntahan ko naman po, isingit ko po before we end this, yung inauguration po, upo na ang bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump. Ito po, ano po sa tingin nyo ang, naging mainit si Pangulong Duterte sa pag-upo niya on President Obama, but this time, ano po sa tingin nyo, mag-iiba ba ang timpla ni Pangulong Duterte sa bagong Pangulo ng Amerika? Well, kung sa personalidad ho ang pinag-uusapan natin, maaaring magkasundo si incoming US President Donald Trump at saka yung presidente natin. Kasi alam niyo yung mga personal qualities, may mga pagkakapareho sila. So maaaring kung doon lang naman natin ibabase, maaaring magkasundo. Bawa yung kanilang record tungkol sa human rights, yung kanilang pagiging mainipin. Tapos may mga ilan pa ho yung pagmumura, yung mga ganyan. Maaaring magkasundo sila. Pero kung halimbawa sa kung ang isasaalang-alang naman natin, national interest ng kanya-kanyang bansa, maaari hong hindi masyadong maging close. Kasi diverse Ibang interest ng US, ibang interest ng Pilipinas. Kagaya na lang halimbawa, sa usapin na dapat bang maging malapit sa China. Iba ho ang posisyon ni Donald Trump at iba rin ang posisyon ng ating presidente. Pagdating naman sa Russia, magkaiba rin sila ng posisyon. So in terms of foreign policy, baka hindi sila maging magkalapit. Tapos, overall, sa tingin ko wala naman sa pag-upo ni Donald Trump bilang Pangulo ng US, tingin ko wala naman masyadong malaking pagbabago sa ugnayan ng Pilipinas at saka United States. So at least mananatili na mayroong relasyon. Unlike nung ang nakaupo pa ay si President Barack Obama na talagang hayagan, na talagang mainit ang dugo mararamdaman mo. Pero dito mukhang sa pagpasok ni incoming President Donald Trump, medyo mas malumanay na ang Pangulo. Oo nga ho, at nakita natin doon sa sagot ni nung binati ni Duterte si Donald Trump. So I hope na sign na yon na magiging okay. Beneficial rin naman yon sa atin kung sakaling magiging close itong dalawang leader. Lalo pa sa mga ilang usapin o ilang mga bagay tulad na lamang ng immigration. Yes, Di ba marami po tayong mga nais magpunta pa doon. Pero medyo mainit doon si Donald Trump. Yun ho. So overall sa tingin ko, status ko yan.
Alright, marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Ang ating political analyst ngayong umaga, Professor Dennis Coronacion.